Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking kwento ngayon. Abangan ang mga kakaibang pangyayari na magpapakilabot sa inyo. Tagirap sa isang barangay sa bayan ng Pola, sa Oriental Mindoro. Taong 1991. Araw ng taginit yon kung kaya't hindi sila ito makapagtanim ng kanilang mga pananim na gulay at palay na kung tawagin ay kamuros. Kung kaya't napipilitan silang bumaba ng kabukiran at manghuli ng kung ano-anong mapapakinabangan sa ilog. Partikular na sa mga isda, tulya, hipon at kung ano-ano pa. Sagana din naman sa lamang dagat ang lugar. Kung kaya't minsan sa isang linggo, paninisid ng talaba at paglambat ng isda ang kanilang ginagawa. Pero kapag sa dagat sila pumupunta, hindi nakakasama ang kanilang ama. Tanging si Itom lamang at ang kanyang nakababatang kapatid na si Apot ang naghahanap buhay. Kapag sa dagat na sila pumupunta ay hindi makakapunta ang kanilang ama sa dagat. Ni sa maalat na pagkain na hindi ito nakakakain. Kapag may ulam silang toyo, tanging sila lamang ang kumakain. Nagkakasugat ang balat ng kanyang ama kapag nakakakain ito o nakakahawak ng maalat nun. Lalong-lalo ng asin at maging sa halamang baging na kung tawagin, makabuhay. Ayaw na ayaw itong makita ng kanyang ama na ipinagtataka naman nila kung bakit. Pero hindi naman na nila yon binigyan pa ng pansin. Sanay na sila sa ugali ng kanyang ama. At kapag isdang dagat naman ang kanilang huli ay hindi din ito kumakain. Ang totoo, bihira lamang nilang nakakasama ang kanyang ama sa pagkain. Madalas itong nauhuli o hindi kaya ay nauuna sa kanila. Simula bata pa lamang ay gano'n na ang kanilang ama. Paminsan-minsan ay sinasama sila nito sa gubat para manghuli ng mga hayop sa kagubatan. Partikular na ang baboy ramo at kung ano-ano pa. Minsan nga ay nasasabi nilang may malaaso ang kanilang ama. Madali nitong nararamdaman ng mga hayop sa paligid na ultimong pagkalas ng pinakamaliit na dahon at pagkabali ng maliit na sanga. Nararamdaman ito. Minsan ay may sapusa din ito kung makipaglaban sa mga hayop sa gubat. Lalo na sa ahas na kung tawagin, ulupong at bitin. Isa itong klase ng ahas na sobrang makamandag pero wala itong kalaban-laban sa kanyang ama. Kung kaya't hangang-hanga sila dito at iniiwasan na lamang nila ang mga bagay na ayaw nito. Mabait na tao ang kanilang ama. Mapagpakumbaba. At ni minsan ay hindi mo ito makikitang naghanap ng away o nakikipagsalamuha sa mga nagiinuman sa kanilang lugar. Tanging tuba lamang din ang iniinom ng kanilang ama. Isang huwarang ama ito para sa kanila. Pero minsan ay hindi nila maintindihan kung bakit hindi sila nito pinapayagan na mag-aral. Gustong-gusto niya sana makapagtapos kahit elementarya man lamang. Gusto niyang matutong magbasa at magsulat. Isang araw, bumaba sila ng kanyang ama sa bayan. Dinala nila ang kanilang huling hayop sa may gubat. Mga karniyo ng baboy ramo at mga halamang ugat na kanilang nahani. Karamihan ay kamoteng kahoy, kamote at ube. Madali lamang naman nilang naibenta yon, lalo na ang karne ng baboy ramo. Kagad itong naubos. Marami pang ang naghahanap. Nga lang Sir Seth. Nang bibili na sana sila ng bagong tsinelas, hindi na ito natuloy gawa ng yung 200 pera nila. Peke pala yon. Sinabi ng tindera ng tsinelas na ang kanilang pera ay hindi pwedeng gamiting pambili. Dahil hindi yon totoo. Kung kaya't laking panghihinayang na lamang yan ng kanyang ama.
Ilang beses na rin itong naranasan na mabilhan ng kanilang produkto ng mga mamimili gamit ang peking pera kung kaya't wala sa loob na nasabi ni Itom sa kanyang ama na kung sana nakapag-aral ako kahit elementarya lang, hindi sa lapay pala din niloloko ng ganito. Napatingin sa kanyang ama at nagtanong lang, "Gusto mo ba talaga mag-aral?" "Opo, tay. Gusto ko talaga mag-aral. Kung mabibigyan naman ako ng pagkakataon." Dito rin napapuntong hininga naman ang tatay nito sabay-sabi ng, "Sige, hanap ako ng paraan para makahanap ako ng tao na pwedeng magpaaral sa'yo." Uwi ka ng kanyang ama. Laking tuwa naman ni Itom. Nang marinig ito. Excited na siya makapag-aral, makapagsulat, at makapagbasa. Matuto magsulat ng kanyang pangalan at makapagbitaw nun. Marami siyang naiisip na gawin. Naisip niya rin na siguro magkaroon na siya ng kaibigan na tagapapag. Magpapakabait siya kung sino man ang kukuha sa kanya para pag-aralin siya nun. Lilitan lamang yun sa mga positibong naisip ni Itom pagdating sa pag-aaral. Nang matapos na nilang mabili ang kanilang pangangailangan, bali-bali na silang nabilakad pabalik ng bundok. Sa kanilang paglalakad, may nakasalubong silang matanda na animoy bigat na bigat sa dala nitong bayong. May laman ikaw mga pinamili nitong ulam at mga gulay. At dahil matanda na, magandang loob itong si Itom na tulungan na muna ito sa kanyang mga pinamili. Natuwa naman ang matanda sa kanyang ipinakitang pagkakawang gawa at pagdaalan na dito. "Iho, anong palalan mo?" "Ako si Itom, Manang." Kung sana'y may kasama akong apo sa bahay na kagaya mo, siguro hindi ako mahihirapan." "Sa totoo lang, Lola, naghahanap din kami ni tatay ng mapipirahan ko dito sa bayan para makapag-aral ako ng elementarya." Biglang naliwanag ang mukha ng matanda. "Talaga, iyo? Nasa lang tatay mo. Gusto mo bang sa akin ka na rin tumira?" "Tatanungin ko po si tatay, Lola, kung pwede." Malapit lang naman ang bahay ng matanda kung kaya't paglapag nila ng bala nito. Sumama ito sa kanya pabalik para kausapin ang kanyang ama. Nung magkausap na mga ito at nagkasundo, kailan siya bababa ng bundok para magsimula ng malirahan kasamang matanda nun. Tawad na silang nagpaalam dito para bumalik na ng bundok. Masayang-masaya si Itom habang naglalakad paakyat. Halos hindi niya ramdam ang palakyat baba nila ng 4 na burol. Pakanta-kanta pa ito habang naglalakad pauwi sa kanila. Tahimik naman na nakangiti ang kanyang ama habang nakasimid sa may kanyang likuran. Pagdating niya sa bahay nila, dali-dali na itong ibinalipas sa kanyang ina kay Apot. Yung tungkol sa pag-aaral niya sa susunod na pasukan. At kung kanino siya pipira habang nag-aaral. Masaya na marungkot naman si Apot para sa kanyang kuya Itom. Masaya dahil makakapag-aral na ito. At malungkot dahil maiiwan siya sa kanila at wala na siyang kasama sa lahat ng kanilang gawain. Pero ganun pa man, kailangan nilang magsakripisyo. Anaw-anam sa pangarap ng kanyang kuya Itom at sa ikauunlad ng kanilang buhay sa hinaharap. 1 linggo bago ang pasukan ay bumaba na si Itom ng bundok para doon na manirahan sa bahay ng matanda. Maayos naman ang kanilang paninirahan dahil 2 naman sila sa bahay. Nakakapag-aral ito ng maayos. Hanggang sa makapagtapos siya ng elementarya. Masaya si Itom na umuwi sa kanila sa bundok noon. Umuwi siya doon matapos ang 6 na taon. Binata na ito si Itom. Nakapag-ipon ito kahit konti dahil binibigyan naman siya ng matanda ng kanyang bawan. At dahil bakasyon, 1 linggo siyang mananatili sa kanila. Pagdating niya, ay halos hindi na siya nakilala ng kanyang mga kapatid. Pero kaagad niyang tinawag si Apot.
Nang makilala siya nito ay kaganitong tumakbo panapit sa kanya. Dali-dali siya nitong niyakap. Lumabas din sa kanilang pirahan ng kanyang ina at nakanipi ito sa malubog sa kanya. Kada naman yung kinuha ang kanyang medalya. Isinabit sa leeg ng kanyang ina. Sa likuran naman nila, maluwa-luwa sa galak ang kanyang ama. Dali-dali siya nitong tinawag. Lumapit naman siya dito sabay abot ng kanyang diploma. Tay, nagawa ko po. Niyakap siya ng kanyang ama. Sabay sabi ng maligayang pagtatapos sa'yo anak. Habang kumakain ng hapunan ay napag-usapan na naman nila ang kanyang pag-aaral sa mataas na baitang. Yun yung high school. Pumayag naman ang ama nito dahil susi na yon para sa magandang kinabukasan ng kanyang anak. Saksi din kasi siya sa bawat nakakamit ng anak sa eskwela. Dahil inaalalayan siya nito sa pagtitinda kapag bumababa siya ng bayan. At simula nang nasa ikatatong baitang na si Itom, wala nang nakakapangloko pa sa kanya. Magaling na itong magbilang at magaling na rin itong kumilatis ng pera. Kung peke o hindi. Mabilis na lumipas ang araw. Muling nagawa ni Itom kasama si Apo at ang mga bagay na kanilang ginagawa. Hanggang sa dumating ng araw na kailangan na niyang bumalik sa bayan. Nalungkot na naman ang pamilya nito pero muli ay kailangan na naman nilang magsakripisyo para sa kanyang ikabubuti sa hinaharap. Pagdating niya sa bahay ng matanda, nagtaka siya dahil may mga bata na labas-masok sa bahay noon. Pagkapasok niya sa bakod ay kagad siyang pinaypay ng lalaki na may hawak na pamaypay nang niluluto nitong inihaw. Sabay tanong sa kanya ng, "Ikaw ba si Itom?" "Opo, ako po." "Mabuti at bumalik ka na. Uli-uli, huwag mong iwanan si nanay ng ganun katagal na walang kasama ha." Medyo pagalit na sabi nito sa kanya. Yumuko na lamang si Itom habang sumasagot nun. Tumango naman ang lalaki sabay abot sa kanya ng pamaypay at sinabing, "Ikaw na'y magtuloy ng inihaw kong karne ng baboy at isda. Bilisan mo nang magluto at gutom na ang mga bata." Maya-maya ay lumabas ng bahay ang matanda at nakita si Itom. Kagad itong natuwa at nilapitan siya at kinamusta ang kanyang pananatili sa kanila. Nagkwento naman dito si Itom. Pero makalipas lamang ang ilang minuto, kaagad na tinawag ng lalaki ang ginang at pinapasok na. Sinabi naman ito sa kanya na iyon ang anak niyang lalaki na nakatira sa Manila. Pero ngayon, doon ito na destino sa kanilang lugar. Isa umano itong ininyero, kung kaya't paiba-iba ang lugar na nadidestinuhan nito. Tumango na lamang si Itom dahil hindi niya alam ang isasagot. Animay natatakot siya sa anak ng matanda. Lumipas pa mga araw at ang dating maayos na pamumuhay ni Itom doon sa bahay ng matandang yon. Nagiba. Kailangan niya magising ng napakaaga para umigib ng tubig para sa pamilya ng anak ng matanda. Hindi pumupunta sa balon ng mga ito para maligo. Si Itom din ang tagalinis ng bahay at tagaluto ng kanilang pagkain. Sa madaling salita, isang all-around na katulong si Itom. Pero ganun pa man ay nagagawa pa rin niya mag-aral at mataas pa rin naman ang kanya mga grado sa eskwela. Pero hindi katulad ng dati. Pumayat itong si Itom. Madami pa siyang latay sa katawan dahil sinasaktan siya ng anak ng matandang yon at maging ng mga apo nitong kasing edad lamang niya. Hindi lumalaban si Itom ng mga panahon na ito dahil gustong-gusto niya makapagtapos ng sekundarya. Madalas, hindi na rin niya nakikita ang kanyang ama kapag bumababa ito ng kapatagan. At kapag pumupunta naman ito sa bahay ng matanda, ang anak nito ang humaharap sa kanya at sinasabing, nasa paaralan si Itom, kung kaya't hindi ito makakaharap sa kanya noon. Wala namang magawa ang kanyang ama kung diyang umalis na lamang.
Pero ang mga mata nito, nakatanaw pa rin sa bahay. At animoy may inaamoy ito sa hangin. Si Itom naman ay tahimik lamang na lumuluha habang nakatanaw sa kanyang ama. Mula sa maliit na butas ng kanyang silid, kung saan siya kinukulong ng anak ng matanda tuwing pumupunta ang kanyang ama noon. Tinitiis na lamang ito ni Itom. Pero nang makatungtong na siya sa ikatlong baitang sa sekundarya, hindi na ito nakatiis sa pambubugbog sa kanya. Nahuli siya ng pag-uwi mula sa eskwela noon. Dahil inutusan siya ng kanyang guro na gumawa ng proyekto ng anak nitong basket. Dahil sanay sa paghahabi ng mga basket si Itom ay siya ang nautusan nito. Binayaran naman siya ng guro at ganun na lamang ang kanyang tuwa dahil matagal-tagal na siyang hindi nagkakaroon ng baon sa eskwela. Ganun pa man, ang mga patagong pagbibigay sa kanya ng matanda ay itinatabi niya pa rin ito para may magagamit siya sa kanyang mga proyekto. Pagka-uwi niya ng bahay, galit na galit ang anak ng matanda na si Toting. Tinawag siya nitong magnanakaw dahil nakita nito ang mga naipon niyang pera. At nilimas niya ito. Nangatwiran siyang bigayon ng matanda pero mas lalo lamang itong nagalit at tinawag siyang mapang-abuso at mapagsamantala. Hindi ako ganyang tao, Mantoting. Pinalaki ako ng tatay ko ng tama. Wala kaming inaargabyado at inaapakang tao. Pues, sabihin mo sa tatay mo isa siyang walang kwentang tao dahil hindi kanya kayang tustusan sa pag-aaral mo. Tingnan mo, hampas lupa kayo. Papunta-punta pa siya rito para hanapin ka. Bakit? Para saan? Para ano? Wala ka namang puwang dito sa mundo Yang hampas lupang kagaya nyo, walang karapatang mag-ambisyon. Pang-iinsultong wika nito. Sabay sabi sa kanya noon na lumayo siya sa bahay ng mga ito. Iwan niya lahat ng pera at mga gamit na binigay ng nanay niya para dito. Wala siyang dadarin kahit isa. Sa sobrang sama ng loob ni Itom, dali-dali siyang nag-impake. 7:00 ng gabi. Putok pa ang nguso niya sanhi ng mga suntok ni Toting. Matatanggap niyang kutyain siya at insultuhin pero kapag ang pamilya at mahal na ama na niya ang kinukutya at iniinsulto, hindi niya yon hahayaan. Pagkalabas niya ng silid ay nakaabang na si Toting. Akma na siya nitong susuntukin pero mabilis na nakailag si Itom. Dali-dali niya itong sinalubong ng suntok sa panga kung kaya't bumulag tayon sa harapan niya. Pagdating niya sa sala, umaamba naman ang apo ng matanda na susuntukin din siya pero nang makita nitong lalaban siya dito, hindi nito tinuloy ang pagsuntok. Kagad siyang lumabas ng bahay dala ang kanyang bag. Bag na ginagamit pang aral. At ang bag na naglalaman ng ilang piraso niyang damit. Hindi na siya nakapagpaalam pa sa matanda. Mabilis siyang naglakad at tinahak ang daan pauwi sa kanilang lugar sa bundok. Sa tindi ng galit at sama ng loob na kanyang nararamdaman, hindi na niya alintana ang dirim ng paligid at layo na kanyang lalakarin. Maging ang mga latay at pasa na gawa ng pananakit ng lalaki, hindi na niya ramdam pa. Tanging galit, puot at panliliit ang nararamdaman niya. Sobrang-sobra ang pang-aalipustang naranasan niya sa anak ng matanda at sa mga apo nito. Kung una, tinitiis niya lang ito. Pero ngayon ang pinakamatindi. Hindi na niya maatimang pangbibintang na magnanakaw siya at kung ano-ano pang masakit na salitang binitawan nito. Hindi bali nang naghihirap sila basta maayos ang klase ng pagkatao nila. Nasa 4 na oras ng paglalakad niya nang makaramdam siya ng pagod at gutom. Ngayon niya lang naalala na wala pa pala siyang tanghalian at hindi rin ito nakapaghapunan. Ramdam na ni Itom ang panghihina ng kanyang katawan.
Halos hindi na niya kaya maglakad pa ng malayo. Naroroon pa ang pakiramdam na para bang may kung anong hayop ang sumusunod sa kanya pero sa kung anong kadahilanan ay hindi ito makalapit-lapit. Napaupo si Itom sa daan habang nanghihinang tinatawag niya ang kanyang ama. Hindi na niya kaya pang tumayo. Hirap na siyang maigagalaw pa ang kanyang katawan. Kung kaya't hinayaan na niya ang kanyang katawan na mahiga na lamang sa may damuhan. Sa isip ni Itom, katapusan na niya ng gabing yon. Pinikit na lamang niya ang kanyang mga mata. Nang walang ano-ano, ay may malakas na pakpak ng ibon na tila bumababa ito sa tabi kung saan siya nakahiga. Ilang sandali pa ay may narinig siyang angil. Sa kanya naramdaman na umaangat na ang kanyang katawan. Gustuin niya mang manlaban pero wala na siyang lakas. Umusal na lamang siya ng panalangin na sana walang masamang gawin sa kanya ang kung anumang nilalang na tumangay sa katawan niya. Hindi na niya alam kung ano ang nangyari. Basta't nagising na lamang siya na nakahiga sa silid ng kanilang bahay. Puno na ng benda ang kanyang mga sugat at may halamang gamot na nakatapal sa kanyang noo. Pilit niyang ginalaw ang kanyang katawan at napaaray na lamang ito sa sakit. Maya-maya pa ay pumasok ng kanyang ama. Awang-awa ito sa kalagayan niya. Kagad siya nitong tinanong kung sino ang may kagagawan sa pangbubugbog sa kanya noon. At bakit tila ba dala-dala niya ang kanyang mga damit at gamit sa eskwela. Humingi na muna siya ng tubig sa kanyang ama at na makakain. Dahil nangihina na sa uhaw at gutom ang kanyang katawan. Dali-dali naman siyang binigyan ng kanyang ina ng mainit na tubig at ng lugaw. Hindi ka pa pwedeng kumain ng kanin talaga, anak. Masyado pang mahina ang katawan mo. Wika ng kanyang ina. Sino ba may gawa sa inyan, Itom? Talong ng kanyang tatay. Tumulo na lamang ang luha ni Itom. Habang nanghihinang ikinwento ang lahat ng nangyari sa kanyang ama. Doon, Sir Seth, nakita niya kung paano mag-iba-iba ng kulay ang mata ng kanyang ama. Kung paano ito umangil ng mahina, pero punong-puno ng galit. Na kahit siya ay kinilabutan ng marinig yon. Alam ko na naroroon ka sa tuwing dumadalaw ako para makita ka. Alam ko na may nangyayaring hindi tama, anak. Hindi ko lang binigyan ng pansin dahil may tiwala ako sa'yo. Alam ko kung gaano ka magpursige sa pag-aaral mo pero dahil sa nangyari sa'yo ngayon, lintik lang ang walang ganti ito. Mahirap tayo pero kailanman hindi ko kayo pinabukatan ng kamay. Kaya hindi ko hahayaan na may taong lumapastangan sa kahit isa lang sa inyo. Wika ng kanyang tatay sabay tayo nun. Tinawag pa ito ng kanyang ina pero hindi man lamang ito lumingon. Tinawag niya rin ang tatay niya. Pero wala na siyang nagawa para mapigilan ito. Hindi man lamang siya makatayo. Ipinikit na lamang niya ang kanyang mga mata at muli ay nakatulog na siya. Hapon na magising si Tom pero wala pa rin ang kanyang tatay. Ayon sa kanyang ina ay umuwi ito ng tanghali para magatid ng kanilang makakain. At muli na rin itong umalis. Pinakain siya ng kanyang ina. At ng oras na yun ay bahagya na siyang nakakagalaw at nakakatayo kahit papano. Kinagabihan, wala pa rin ang kanyang tatay. Nagtanong siya sa kanyang ina pero sinagot lamang siya nito na huwag mag-alala. Alam umano ng kanyang ama ang ginagawa niya. Alam mo, Itom, yun ang dahilan kung bakit ayaw niya kayong payagan na manatili sa bayan. Marahas sa mga tao. Wala silang pinipiling saktan. Hanggat kaya nilang aapak-apakan ng mga tao na sa tingin nila ay mababa sa kanila, ginagawa nila.
Mahilig silang mang-argabyado ng walang kakayahan na kumuha ng hustisyang naayon sa kanila. Malupit sila, Itom. May luha sa matangturan ng kanyang ina noon. Napaluwa na namang muli si Itom. Hindi niya akalain na maranasan niya ang ganung karahasan. Nakayanan niya yun sa loob ng magtatatlong taon. Siguro nga, ay hanggang doon na lang talaga ang antas ng pag-aaral na pwede niya maabot. Sana naman ay makahanap siya ng maayos na trabaho sa bayan. Muling nakatulog si Itom sa isipin na yon. Si Apot naman ay nanatili ito sa tabi ng kanyang kuya. Simula nang umuwi itong nasa malubhang kalagayan ay hindi na ito umalis pa sa kanyang tabi. Kung kaya't napangiti na lamang si Itom sa isipin na oo at salat sila sa edukasyon at sa material na bagay. Pero sa pagmamahal ng kanilang magulang at mga kapatid ay sobra-sobra. Muling nakatulog si Itom. Nagising na lamang siya sa ingay na kanyang narinig sa labas. Tila ba may hayop na dumapo sa puno ng santol na nasa kanilang bakuran nun. Maya-maya pa ay bumukas ang pintuan ng kanilang bahay. Naamoy niya ang medyo malansang amoy na para bang amoy dugo yun. Bumangon siya para tingnan kung sino ang dumating. Nakita niya ang kanyang ama na noon ay pinupunasan ng basang katawan. Tila ba naligo ito ng hating gabi. Kitang-kita sa mukha nito ang gigil pero yung tipong pakalma na. Tumikim siya para mapansin ng kanyang ama. Tumingin ito sa kanya at ngumiti. Sabay sabi nito ng, "Tapos na anak, nakuha mo ng hustisya. Hindi ka na pwede pang apihin ng taong yon. Wala nang kakayahan para mang-api pa yun ng kahit na sino." "Ay, anong ginawa mo?" tanong niya. "Kung anong nararapat ito, sagot naman ng kanyang ama. Wala silang karapatan na manghamak ng tao walang kalaban-laban. Wika ng kanyang ama nun. Doon ay kinausap niya ang kanyang ama tungkol sa napapansin niya dito. Dahil may idea ka na sa lihim ko. Oras na siguro para malaman mo yung tunay kong pagkatao. Ayon sa kanyang tatay, isa umano siyang gabunan na lahi ng Sigbinan. Lumayo umano siya sa kinalakihang bayan na nasa sentro ng Kabisayan dahil itong nanay nila Itom, isang normal na tao. Hindi umano ito tanggap ng kanilang lahi nun. Sinisikap umano nitong maging isang matinong nilalang na patas sa lahat. Ayaw niya ng may inaapakan na tao. At kahit minsan ay hindi niya sinubukang gamitin ang kanyang kakayahan para man lamang sa kapwa o kaya manghamak na mga ordinaryo. Pero ibang istorya na umano kapag pamilyang pinag-uusapan. Alam niyo hanggat maaari, iniiwasan ko na malayo kayo sa tabi ko. Alam kong hanggang ngayon, pinaghahanap pa rin ako ng mga kalahi ko. Kapag nahanap nila tayo, malalagi sa panganib yung buhay niyo, lalo na yung nanay niyo. Pero sa ginawa ko, alam kong malalaman at malalaman nila kung saan tayo nakatira. Sana lamang umano ay kagad na gumana ang ginawa niyang ritual na pampawala ng kanyang presensya. Lalong-lalo na doon sa bahay kung saan siya tumira. Alam kong lulong sa bisyo yung pinagbabawal na gamot yung lalaking lumampastangan sa'yo. Pati na yung anak na kaedad mo. Ayon pa sa kanyang ama, balikan niya umano ang matanda kapag umalis na doon ang anak. Laitimbre na umano ng kanyang ama sa kapulisan ng kinaroroonan nila. Kung kaya't hindi magtatagal, ay mahuhuli ang mga ito. Hindi na rin umano makakatakas sa mga yon. Dahil pinutulan niya umano ng mga paa at mga kamay. Mamumuhay itong lumpo at putol na mga kamay. Nang sa ganoon ay wala na itong kakayahang pang manakit na mga ordinaryong tao.
Pero ang anak niya tay si Abner. Ganon din yung ginawa ko. Nabutan kong sinasaktan niya yung matanda. Walang ginagawa yung magulang nito kundi manood lang. Punong-puno ng bugbog yung nanay niya. Pasa tapos may paso sa katawan. Ay nako. Ayon pa dito, mukhang matagal na umanong binubugbog ang matanda. Lalo na't kapag humihingi ng pera ang mga yon at walang maibigay sa matanda. Pati yung pera na binigay sa akin ni Lola Amalia at yung binayad sa akin ng guro ko sa paggawa ng basket na ratan, kinuha din niya. Kapag may kasalanan yung mga anak niya sa akin yung binubunton tay, kahit wala akong ginagawang masama. Nakikita niya lang akong nakaupo. Galit na yun kaagad. Hindi na lang nagsasabi. Basta-basta na lang siyang ninununtok. Pagkikwento pa ni Itom sama nito. Wala namang hamak sa'yo, anak. Wala namang aapi pa. Si Lola Amalia tay, ano na yung nangyari sa kanya? Ayon sa kanyang ama ay nasa maayos itong kalagayan. Huwag gumanay itong mag-alala. Balikan na lamang ito ni Itom kapag magaling na siya. Nagpasalamat si Itom sa kanyang ama. Kung wala ito ay siguro, hanggang sa ngayon ay hindi pa matutuldukan ang karahasan na ginagawa ng anak nito. Lumipas sa mga araw, merong naispatan si Itom na umaaligid sa kanilang tahanan. Parang isa itong hayop. Animoy inaaral nitong paligid ng kanilang bahay at kanilang lugar. Pero lingid sa kaalaman nito, pinagmamasdan na rito ng kanyang ama. Doon niya nalaman na isa pala itong sigmil. At nang magkaroon ito ng pagkakataon, ay kaagad na nitong tinapos ang nilalang at binura ang bakas ng pag-iiral nito sa kanilang lugar. Ginawa niya yun para hindi na makarating pa sa pamilya ng kanyang ama ang kanilang kinaroroonan. Kinabukasan, ipinagbigay alam na sa kanya ng kanyang ama na maaari na siyang bumalik sa bahay ng matanda. Wala nang anak nito. Kagad namang nagmamadali si Itom sa pagliligpit ng kanyang mga damit na dadalhin. Pati ang mga gamit niya sa eskwela na halos 3 linggo na ding hindi niya ginagamit. Isinama na niyang kanyang kapatid na si Apot sa pagbaba nila ng bundok para ipakilala ito sa matanda. Pagdating nila sa bahay nito, nasa bakuran na ito nagwawalis. Tinawag ito ni Itom at gano'n na lang ang tuwa ng matanda nang makita niya ito. Kadad siya nitong nilapitan at niyakap na animoy nangulila ito sa kanyang pagkawala. Sabay sabi nitong, "Salamat at nasa mabuti kang kalagayan." "Ako din po, Lola. Nagpapasalamat ako at maayos po kayo." Ipinakilala naman ni Itom ang kanyang kapatid sa matanda. Natuwa naman ang matanda at nagsabi ito na kung gusto ni Apot ay doon na din ito manatili sa kanya para makapag-aral din ito kagaya ni Tom. Ganun na lamang din ang tuwa ni Apot. Pero nagdadalawang isip ito dahil hindi siya sigurado kung payat bang ama nila o hindi. Nang walang ano-ano ay biglang nagsalita ang kanilang ama na nasa kalikuran lamang pala nila. "Nakahanap na ako ng lupa na mapagpapatayo natin ng bahay dito sa Patag. Kaya walang problema, kahit nandito kayong dalawa." Masayang-masaya magkapatid. Kahit hindi kasi nagsasalita si Apot, alam nilang gustong-gusto din ito mag-aral. Mabilis na lumipas ang panahon. Nakapagtapos ng sekundarya at kolehiyo si Itom sa kursong pulisya sa kasalukuyan. Nakakalungkot lamang sapagkat ilang linggo pa lamang sa trabaho si Itom ay binawian na ng buhay si Lola Amalia. Ganun pa man, patuloy pa rin ang buhay ng mag-anak at itong si Apot. Nakapag-aral na rin. At ngayon ay nais kong ibahagi sa iyo ang karanasan ng aking uyong Igo. Si Igo ay ang kaibigan ni Teniente Guimo sa kwentong Oyong at Guimo.
Si Oyong Igo ay ipinanganak noong 1915 at ang mga karanasan niya ay nagsimula noong siya ay 9 gulang pa lamang. Ang kanyang pamilya ay nakatira sa kabundukan na bahagi ng San Rafael sa bayan ng Dumalag, Capiz. Karatig barangay ito ng Santa Teresa at Santa Monica, kung saan madalas siyang binadala ng kanyang ama para mag-ani ng mga pananim. Minsan ay palay na kung tawagin ay bisya at kamoros. Sa batang edad ay namulat na si Oyong Igo sa trabahong bukid. Pangatlo siya sa 10 magkakapatid. Simula panganay hanggang pang-4 ay puro sila lalaki. At halos taon lamang ang agwat ng kanilang pagkakahanay. O diba? Hindi masyadong abala ang mga magulang nila. Gawa lang ng gawa. Namulat din si Oyong Igo sa kababalagan maging ito man ay sa elemento, engkanto, laman lupa o aswang. Isang magaling na mandurumog ang kanyang ama. At dahil dito ay nakakaabot ito kung saan-saan sa pakikipagtagisan ng galing. Sinanay din sila ng pakikipaglaban ng kanilang ama at tiyuhin. At naging magaling si Oyong Igo sa larangan ng arnis. At noong kapanahunan nila ay wikang Espanyol pa ang kadalasang ginagamit na lengguwahe ng mga tao. Isang araw, may kumalat na balita na may paggalagalang nilalang sa kanilang lugar. Nakakarinig naman sila Oyong Igo ng mga kwento tungkol sa usaping aswang sa kabilang barangay. Pero hindi nila inaasahan na makakarating ito sa kanilang lugar dahil malayo ang agwat ng mga lugar doon at malawak ang kabundukan sa lugar nila. Isang araw, patakbong paglalakad ang ginagawa ng tiyuhin nila habang tinatawag ang kanyang ama. Poldo! Poldo! Sa diin niya mga unga. Hindi mo na sanda pagwaon pag abot sang 2:00 sa hapon na. Poldo! Poldo! Asa na mga bata? Huwag mo na silang palaalabasin pagsapit ng 2:00 ha. May dabalita ang 2 bata nang nawawala sa kabilang sityo. Kahapon pa yon. Hanggang ngayon, hindi pa natatagpuan yung mga bata. Bakit? Saan sila pumunta? Tanong naman ng tatay nila Oyong Igo. Ayon sa mga magulang ng mga nasabing bata ay umigib lang naman sila ng tubig sa may balon sa paanan ng bundok. Pero hindi na umano sila nakauwi simula nung kahapon. Ipinatawas nila kay Delis. Ang lumabas sa tawas, may kumuha sa kanila. Hindi pala. Hinuli sila. Ang medyo takot pa na sinabi ng tiyuhin nila. Si Delis ay isang magaling na babaylan na nakatira sa Karatig Barangay sa Santa Monica. Asawa ito ni Naldo. Isang mantingero na nakilala sa kagalingan nito sa larangan ng larong dumog. Kung saan ay minsan nang naging katunggali ng kanyang ama. At nung kalaunan ay naging magkaibigan ng mga ito. Anong klaseng nilalang ba ang lumabas sa tawas, Pedring? Tanong naman ng kanilang ama. Ang sabi, isaw manong matandang babae yon. Nakasuot ng itim na bestida na may mahabang mga buhok. Hindi kaya siya dun yung aswang na usap-usapan sa kabilang barangay? Tanong pa ng kanilang ama. Hindi ako sigurado pero yun din ang hinala ko eh. O sige Manong Pedring, salamat sa pagbigay ng babala sa amin ha. Sige Poldo, maghahanap na muna ako ng mga pangontra sa bahay ng Saganay. Tiwasay ang isip ko na magtrabaho sa bukid kapag may iwan ang pamilya ko sa bahay. Saan ka pa maghanap, Manong? Nasa likod bahay, madaming bagakay dyan. Halika na at magsimula na tayong manguha ng gagawin nating bakod sa bahay. Para may pangontra tayo kahit pansamantala lang. Nagsimula na nga silang magputol at magpatulis ng mga bagakay nun. Samantalang sila Oyong Igo naman ay mataman lang na nakikinig sa kanyang ama at tiyuhin.
Litong-lito ang mga ito kung bakit gano'n na lamang kaseryoso ang kanilang tiyuhin na tama. Nakakarinig sila ng mga aswang at iba pang nilalang pero hindi pa talaga siya nakakakita kung ano ang itsura ng aswang sa personal. Kuya Jose, totoo nga ba talaga ang mga aswang? Tanong niya sa kuya niya. Siguro totoo sila, Igo. Hindi pa kasi ako nakakita sa nilalang na yun eh. Siguro sa tunog marami kasi palagi naman natin yung naririnig, di ba? Saad naman ng kanyang kuya Jose. Kinabukasan ay maaga naman silang pumunta sa Niyugan. Kailangan na kasi nila makauwi bago pa man sila abutan ng alauna sa Niyugan na yon. Mahigpit na ibinilin yon ng kanilang ama at ina. Hindi din sila pinapayagan na umalis mag-isa. Kailangan ay palagi silang may kasama. Hindi naman sila nagrereklamo sapagkat magkakasundo naman silang tatlo. Pagkarating sa Niyugan ay maganda naman ang kanilang nakukuhang niyog. Dahilan kung bakit hindi na nila namalayan na ang oras. Masyado nang mataas ang araw ng masipat ito ni Oyong Igo. Kuya Jose, ang haling tapat na maihari na tayo kay tatay. Ang saad niya sa kanyang nakakatandang kapatid nun. Kung kaya't dali-dali naman nilang inipon ng mga sako ng puno ng niyog. At ito ay isinakay na sa kanilang karga para makauwi na sila. Si Iyong Igo at ang kanyang kuya Densyo ay sumakay na din samantalang si Jose naman ang siyang nagmamaniobra ng kalabaw. Sa kanilang paglalakbay ay meron silang nasipat na isang matandang nakaitim na bestida. Sa gitnang bahagi ng niyugan, meron itong hila-hilang sako. Natatakot man pero walang magawa ang magkakapatid kundi ang lakasan ng kanilang loob. Gusto mang magsalita ni Oyong Igo subalit sinenyasan siya ng kanyang kuya Densyo na manahimik at pasimpleng inaabot sa kanya ang baon-baon nitong asin. Alam na yun ni Oyong Igo kung anong gagawin niya sa asin kapag lumapit ang matanda. Pero hindi niya alam kung ano ang naisip niya. At yung pinadala sa kanila makabuhay ng kanyang ama, bago sila umalis ay mabilis niya itong binalatan ng dala niyang sanggot na patalim. Hanggang kumatas ang makabuhay nun. Kaagad naman niyang inihalo sa asin ng katas na makabuhay. Sabay haplos sa kanyang balat at maging sa ulo niya. Ginawa niya rin yun sa kanyang kuya Densyo na nakaupo lang sa tabi niya at mahigpit na nakahawak ang isang kamay sa dala nitong tabak. Habang ang isa namang kamay ay nakahawak sa kangga. Habang patuloy na umuusad ang kalabaw ay namataan naman nilang pinititigan sila ng matanda. At humahagikik ito na unti-unting lumalapit sa kanila. Habang nagsasabi ng mga katagang, "Aba, 3 bata." Nasaan ang mga magulang niyo? Ang tanong ito sa kanila. "Nandito kami." Ang sagot naman ng tinig na nanggagaling sa hindi kalayuan. "Lubayan mo ang mga apo ko. Kung hindi, ako makakaharap mo." Sigaw ng kanilang lolo na si Polonio. Itong lolo nila Oyong Igo ay kilala sa kanilang barangay dahil napakatapang na tao ito, Sir Seth. Hindi ito magdadalawang isip na pumatay kung kinakailangan. Maipagtanggol lamang ang mga mahal sa buhay. Lumingon ang matandang babae sa kanila at halatang nabigla ito nang makita itong lolo ni Oyong Igo. Ganon din naman itong si Lolo Polonio na para bang magkakakilala na sila dati pa. Biglang nag-iba ang ekspresyon ng mukha ng matanda. Ang kaninang mabagsik at mabalasik na pagmumukha ay biglang napalitan ng lungkot, hinanakit at galit. Umangil ito ng malakas at marahas at sa isang iglaplaw ay naroroon na kaagad ito sa kanilang harapan. Lahat sila ay nakatulala at hindi na nakagalaw pa sa kinaroroonan nila.
Natauhan na lamang sila ng biglang hinablot ng aswang si Oyong Igo. Pero nagulat sila nang bigla siya nitong hinawakan sa kamay. Haatakin sana pero nabitawan din ito kaagad at malakas ang iyak ng matanda habang mabilis na tumatakbo papasok sa kasukalan. Mabilisan namang lumapit sa kanila ang kanilang lolo at ama. Nakauwi naman ng ligtas sa magkakapatid Sirsa pero sino nga ba ang matandang nilalang na yon? At bakit nagkagulatan ito? At ang kanilang lolo. Nakauwi silang maayos pagkatapos ng kanilang karanasan sa gubat. Halos nagbigay naman yon ng trauma kay Oyong Igo dahil sa kanyang nakita noong araw na yon. Wala pa silang pananghalian noong nakauwi sila pero nang dahil sa nangyari, halos hindi na sila nakaramdam ng gutom. Naalala na lamang nila na kumain noong tinawag na sila ng kanilang ina para mananghalian na. Habang kumakain, naalala ng kanyang kuya Jose ang mga nangyari sa niyugan. May pagtataka at pangusap itong napatingin sa kanilang lolo. Doon sa sobrang kuryosidad ay nagtanong ito sa kanilang lolo. Lo, sino yung matanda? Bakit parang kilala mo siya? Lahat sila ay nakatingin sa kanilang lolo na naghihintay ng kasagutan. Maya-maya ay bumuntong hininga ito at saka sumagot ng, siya si Selfa, kapatid ng inyong lola Juling. Huli ko siyang nakita mga 5 taon na ang nakaraan. Sa Negros kasi siya nakatira sa lugar ng kanyang asawa. Matagaling hindi nakauwi sa kanila sa Santa Teresa. Hindi ko alam kung paano siya napadpad dito. Parang walang may nakakaalam na nandito siya sa Capiz. Kami nakapagtataka lang, bakit ganun ang kanyang itsura? Ganong hindi naman yung ganun dati. Maisip nang sumama sa asawa niya sa Negros pero ngayon, hindi ko alam kung bakit siya nagkakadanyan. Kailangan kong pumunta sa Santa Teresa bukas. Makikibalita ako doon kung may alam ba sila sa mga pangyayari nito. Lalo na ang tungkol sa kamag-anak nilang si Serfa. Lumipas naman ang maghapon ng matiwasay. At dahil sa hindi na sila pinapayagan na lumayo sa bahay nila ay iginugol na lamang nila ang kanilang oras sa pagbabalat ng mga niyog na nakuha nila. Katay nag-aaral pa sila o yung igunon, ay napatanong ito sa kanilang ama. Tay, paano na po yan? Kapag nagpasok ka na ulit, kailangan naming manatili sa eskwelahan sa buong maghapon? Paano na kung hanggang 10:00 lang kami pwede sa labas? Ang tanong ni Oyong Igo. Sumagot naman ang kanilang ama ng susunduin umano sila at wag na wag silang uuwi ng hindi magkakasama. Susubukan kong punta ng Tio Fernando sa proper. Kakausapin ko siya kung pwede kayong manatili doon mula Lunes hanggang Biyernes at Sabado ng umaga na kayo uwi dito para makakuha ng konsumo niyo para sa buong linggo. Yun ang naging pasya ng ama nila Oyong Igo. Medyo napanatag naman ang loob nilang magkapatid sa sinabi ng kanilang ama noon. Lumipas ang mga gabi nang wala namang problema. Kinabukasan ay umalis ang kanilang lolo Polonio. Sa kanila pala ito nakatira simula nang namatay na ang asawa nito, ang kanilang lola Juling. At dahil medyo malayo-layo ang lalakarin nito ay pinasama na ng kanilang ama si Oyong Igo at ang kuya nitong si Jose. Ang kanilang lolo Polonio ang nagmamaniobra ng kalabaw, samantalang silang magkapatid naman ang nakasakay sa kangga. May daladala silang nilagang hinog na saging na sabanon. Pinadala ito ng kanilang ina para hindi sila gutumin sa daan. Magkakalayo ang mga barangay noon. Aabutin ka ng ilang oras sa paglalakad. Kung kaya't kailangan talaga ng makakain sa daan. Si Oyong Igo ay may ugali itong mahilig sa baston at sa tirador. Sa edad na 9 taong gulang ay akala mong matanda na ito dahil palagi itong may daladalang patpat na gawa sa sanga ng bayabas. O hindi kaya ay sanga ng kahoy na madre de cacao.
Sa leeg naman ito ay nakasabit ang kanyang tirador at laging may nakapusod na mga balang bato sa damit. Alam na alam ng mga taga-probinsya ang kanyang pamamaraan ng pagdala ng tirador, Sir Seth. Si Jose naman ay mahilig sa sanggot. Hindi nito hinihiwalay sa tagiliran nito ang kanyang sanggot. Isang uri ng katalin na kadalasang ginagamit ng mga mananggeti sa pagtatabas ng buwig ng niyog para makapag-produce ng tuba. At dahil sa karanasan nila ay nagbaon na naman sila ng asin at sinamahan pa ng kanilang ama ng abo. Ang sabi pa ni Iyong Igo, ang abo at ang asin na pinaghalo ay mabisang pangontra sa mga aswang. Kinarganan nila sa kangga ang kanilang mga dadalhin at maya-maya lang ay nagsimula na silang umusad nun. Kulang-kulang sa 3 oras ang kanilang gugugulin bago marating ang Santa Teresa. Masukal ang mga daanang ito. Kasya lang isang kangga. May mga patag at mga kaingin din naman silang dadaanan at ilang taniman ng diyog, mais at palay na kamuros at bisya. Meron din namang kasagingan at meron din talagang kakahuyan. Ayaw din naman nilang dumaan sa main road dahil kailangan nilang umikot pagkaganon. Dahil lalo lamang hahaba ang oras ng kanilang paglalakbay. At dahil sa maaga pa tirikang araw, naging maayos ang kanilang paglalakbay hanggang sa makarating na sila sa lugar ng Santa Teresa. Sa pagdating nila doon ay kagad naman silang sinalubong ng mga kamag-anak ni Lolo Polonio at kamag-anak ng kanilang Lola Juling na si Gustin. Polonio, mabuti at nakadalaw kayo. Ang bati sa kanila na Gustin. Eto na ba yung mga apo mo? Kaninong mga anak sila? Mga anak sila ni Poldo. Eto si Jose at ito naman si Igo. Igo? Huwag mong sabihin na... Oo, sagot agad ni Lolo Polonio. Si Juling ang pumili ng pangalan niya. Isinundod niya ito sa pangalan ni tatay. Ang tatay na tinutukoy ni Lolo Polonio ay ang kanyang binan. Tatay nila Lola Juling at Gustin. Aba, ibig sabihin espesyal to. Tugon naman ni Gustin sa may haplos sa buhok ni Oyong Igo. Nalito naman sila ng kanyang kuya kung ano ang ibig sabihin nito. Ganon pa man ay bumaba sila ng kangga at lumapit sa mga nakakatanda at nagpano. Halika kayo, pumasok muna kayo. At kagad naman na pumunta sa silong si Gustin para hulihin ang isa nilang manok. Kakatay niya ito para maging ulam nila sa kanilang pananghalian. Naku Gustin, nagabala ka pa. Uwi ka naman ni Lolo Polonio nun. Walang naman ito bayaw. Minsan lang kayo makapunta dito kaya sulitin na natin. Saad ni Gustin. Matapos nun, sakto nang nanananghalian sila. Naging munting salo-salo naman iyon. Dahil nagsidala ng kanilang mga pagkain ng kanilang mga kamag-anak. Inilatag nila yon sa lamesa sa labas ng bahay ni Gustina. Habang kumakain sila at masayang nagkikwentuhan, ay sinimulan na ng kanilang Lolo Polonio ang magtanong nun. Gustin, may balita ka ba kay Selva? Tanong nito. Nagsitinginan naman ng mga naroroon at sabay din ng mga ito na tumingin kay Gustin. Bumuntong hininga naman ang huli sabay sabi ng, yun ang hinaharap naming suliranin ngayon eh. Umuwi dito nung nakaraang buwan na hindi na namin maintindihan ang mga kinikilos niya. Nagiging weirdo na siya. Ayaw naman naming isipin na masama pero yun ang pinapahiwatig ng mga kilos niya eh. Masama pa, nawawala siya. Kung saan-saan namin hinahanap pero hindi pa din namin siya nakikita. May nabalitaan kami na may pinatay sa kabilang barangay. Wakwak ang tiyan at wala nang lamang loob. Pumunta kami doon at nagmatsyag pero walang sinyalis na naroroon si Selva. Dagdag pa ng pinsan ni Gustin na si Miloy. Yan nga ang dahilan kung bakit kami napapunta dito eh. Saad ni Lolo Polonio.
Tinambangan niya itong mga bata sa niyugan kahapon. Mabuti na lang at naisipan ko na sunduin naman sila. Iba kasing pakiramdam ko eh. Itong sigo, nilapitan niya at hinawakan sa buhok pero nabigo siya. Gumana ang dugo ng babaylan sa batang ito. Kung kaya't mabilis siyang nakaisip ng paraan para makagawa ng pangontra. Mabuti nga lang at umubra naman agad ang ginawa niya. Saad pa nito. Nagtataka naman na tumingin si Oyong Igo sa kanyang lolo Polonyo. Dahil wala naman siyang kaalam-alam sa pinagsasasabi nito na meron siyang dugo ng pagiging isang babaylan. Nilapitan naman siya ng kanyang lolo Agustin at halatang natutuwa ito sa kanyang narinig. Ngayon, alam ko na kung bakit isinunod ang pangalan mo kay tatay. Ikaw ang kanyang tagapagmana ng kanyang kakayahan. Sabi sa kanya ng kanyang lolo Agustin. Lumipas pa mga oras at pauwi na sila. Binilinan naman ng kanyang lolo Agustin ng kanyang lolo Polonyo na ipagpaalam si Oyong Igo sa kanyang magulang na doon na muna siya sa kanyang tiyo Agustin habang wala pa ang pasukan. Para gisingin niya dito ang natutulog nitong kakayahan. Habang nakasakay sa kangga pauwi ay napatanong naman si Oyong Igo sa kanilang lolo Polonyo kung ano ba ang ibig sabihin ng kanyang lolo Agustin. Wag dito Igo, sabay na lamang yan natin pag-usapan. Delikado dito sa daan ng ganyang klase ng usapin. Marami ang mga nakikinig sa paligid. Wala namang nagawa si Lolo Igo kundi ang manahimik na lang. Maya-maya ay binalingan niya ang kanyang kuya Jose. Nakipagkwentuhan dito. Hanggang sa inabasuhan sila ng kanyang Lolo Polonyo na magmatyag at magbasid sa paligid. Dahil malapit nang sumapit ang alas 5 ng hapon. At nangangalahati pa lamang sila sa kanilang paglalakad. Pero nang marating nila ang tangiman ng mais, at habang nasa kalagitnaan sila noon, ay may biglang lumabas na babae sa maisan. Dahil sa gulat ay napasigaw naman siya sa kanyang lolo Polonyo ng, Lo, si Lola Selva. Kagad namang pumagitna ang babae sa kanilang daanan. Wala namang ibang magawa ang kanilang lolo kundi ang kausapin ito. Selva, albang nangyari sa'yo? Nakangisi naman ng babae habang diretso ang paningin nito kay Oyong Igo. Para itong baliw na nakatayo lang ng tuwid habang tumutulo ang laway. Itinuro nito si Oyong sabay sabi ng, Bata, amoy rosa na bata. Sumagot naman si Oyong Igo ng, Hindi po ako amoy rosa. Hindi pa nga ako nakakaligo mula kahapon eh. Mabaho pa ako. May hikatas pa ng makabuhay itong balat ko. Bigla namang nag-iba ang ekspresyon sa mukha ng matanda nung sinabi ni Oyong Igo yon. Ang kanyang lolo Polonyo naman ay nag-usal na ng mga buhay na salita na naging sanhi ng pag-atras ng matanda. Pero bago ito nawala sa kasukalan, ay nagsabi pa ito ng, Pasalamat kayo at maliwanag pa. Maghintay kayo mamayang gabi. Bibisitahin ko kayo. Kinabahan ng magkapatid dahil sa sinabi ng matandang yon. Sinabat naman ito ng lolo Polonyo nila ng, Piliin mo ang bibiktimahin mo, Selva. Piliin mo ang mga taong halangang kaluluwa. Huwag yung sarili mong pamilya. Saglit na natigilan ng matanda. Halatang nag-iisip ito. Pero maya-maya pa ay muli itong nagsalita ng, Pero ang bata, siya ang pinakamabango sa lahat. Tinuturo-turo pa niya si Oyong Igo. Dahil dito ay kaagad namang kinuha ni Oyong Igo ang pinaghalong asin at tatas na makabuhay. Sabay muling haplos sa balat niya.
Ganun na rin ang ginawa ng kanyang kuya Jose. Ayan, hindi na ako mabango. Sambit ni Oyong Igo. Sumimangot ang mukha ng matanda. Kaagad itong tumalikod at pumasok sa kasukalan. Ang hindi maintindihan ni Oyong Igo ay kung bakit mukhang siya ang tinatarget ng matandang yon. Tinanong niya ang kanyang lolo Polonio tungkol dito. Pero sinagot lang siya nito ng, mamaya na sa bahay. Huwag dito. Marami ang nakakubling nakikinig. Mabilis na minaobra ni Lolo Polonio ang kalabaw. Halos magilim na nang makarating sila sa kanilang tahanan. Bumaba sila ng kangga at ibinaba na din ang mga ipinadala sa kanilang mga gulay at putas ng kanilang kamag-anak. Sinalubong naman sila ng kanilang ama at tinulungan samantalang si Lolo Polonio naman ay itinali na ang kanilang kalabaw sa likod ng kanilang bahay, kung saan palaging itinatali ito. Pagkapasok nila ng kanilang mga dala ay kaagad silang pumunta sa balon para maligo na mabilisan. Makalipas pa ang ilang minuto, kasalukuyan na silang kumakain ng kanilang hapunan. Doon nila napag-usapan ang naging takbo ng kanilang pagpunta ng Santa Teresa. Tay, kamusta naman po ang naging pag-uusap ninyo ni Tio Agustin? Tanong ng kanyang ama. Ayon, matagal nang nawawala si Selva doon. Hinahanap nila pero hindi makita-kita. Huling nagtanong ang ama ni Igo ng, bakit pa kasi siya nagkakaganon? Usap-usapan na palang aswang ang pamilya ng asawa niya sa Negros. Pinigilan pa siya ni Gusting noon na pumunta doon pero hindi naman ito nakinig eh. Mahal niya eh. At nang bumalik dito, hindi na makausap. Pero nagsasalita ng mag-isa. Ang sabi, hindi daw siya karapat-dapat maging isang ina kung kinain niya ang anak niya. Ang buong akala nga nilang bayaw ay nababaliw na pero tinagabihan nun. Nakita niya itong kinagat nito ang leeg ng kanyang alagang aso. Sinipsip ang dugo na parang uhaw na uhaw ito. Doon naman nila napagtanto na hindi na normal itong si Selva. Sa una, minamatyagan lamang nila ito hanggang sa nakakarinig na sila ng mga pinapatay na tao sa kabilang barangay. Panay na rin ang pag-alis ni Selva ng mga panahong yan. At nung sinusubukan na nila itong hulihin, saka naman ito lumalayo. Hindi nila makita-kita. Sinabihan ko na sila na dito ito madalas nagpapakita sa niyugan dito sa atin. Although, kailangan nating ingatan itong sigo. Mukhang naaamoy nitong dugo ng pagiging babaylan na nananlaytay sa kanya. Pinagtatangkaan niya yung bata at naniniwala akong hindi ito titigil. Hanggat hindi nito nagagawa kung ano man ang gusto niyang gawin sa batang ito. Lolo, natatakot po ako. Wika naman ni Oyong Igo. Magiging maayos ng lata po. Magpakatatag ka. Ganyan talaga pag maidugo ka ng babaylan. Madami ang maghahangad ng buhay mo. Babaylan ho? Gulat naman na tanong ng kanyang tatay Poldo. O Poldo, kaya pala sinunod ng inay mo ang pangalan ni Igo sa lolo mo. Sa kadahilanang siya pala ay nagmana ng pagiging babaylan ng kanyang ama. Nakatapos ako sa kursong education at naging ganap na guro sa Batangas kung saan ako dati nag-elementary. Nakakadalawang taon pa lamang ako sa pagtuturo ng dumating sa buhay namin ang hindi ko inaasahan na hindi pangkaraniwang trahedya. Isang gabi nang makauwi ako ng bahay galing pagtuturo sa paralan. Naabutan ko ang lolo ko na noong mga panahon na yun ay sobrang tanda na. Ang nanay at ang tatlo ko pang mga kapatid na umiiyak. Agad ko naman silang tinanong kung anong nangyari. Niyakap ako ng nanay ko at nagwika ito ng, Anak, Edu,
Wala na ang tatay mo. Bakit, Nay? Saan pumunta yung tatay? Nung una, sir, akala ko ay sumakabilang bahay lamang pero mali ako ng inaakala. Tinuro ng lolo ko ang kwarto nila nanay at tatay. At nang pumasok ako, nakita ko si tatay na wala ng buhay nun. Meron itong isang malaking butas sa dibdib na parang sinuwag ng kung anong hayop na may matulis na sungay o parang tinusok ng malaki at matulis na bagay. Bukod pa doon, kulay ube din ang buong katawan ng aking ama, mula ulo hanggang paa. Dito, Sir Seth, ay bigla akong napaluhod at napaiyak. Gusto kong sumigaw pero walang boses na lumalabas sa bibig ko. Umiyak ako, nayakap ang katawan ng tatay ko. Bumulong-bulong na parang siraulo kung bakit sa dami ng masasamang tao sa mundo, ama ko pa ang dapat mawala. Bigla na lamang sumigaw si Lolo at nagbura ng, "Lumayas kayo! Hindi pa ba kayo masaya sa ginawa niyo sa anak ko?" Kasabay noon ay nakarinig ako ng parang tumatawa at malalakas na pagaspas palayo. Agad naman akong lumapit kay Lolo kung ano ang nangyari kay tatay pero ang sagot ng lolo ko, "Apo, sa ngayon ay asikasuhin muna natin ang dapat para maiburol at mailibing ng maayos ang tatay mo." Hindi na ako sumagot dahil alam ko sa sarili ko. Masakit din para kay Lolo Crisanto ang pagkawala ni Tatay Jose. Tanging pagyakap lamang din ang nagawa ko kay Lolo para damayan siya sa bigating nararamdaman. Kinabukasan, dahil sa may trabaho naman ako at may ipon, naibili ko ng maayos na ataol si tatay. Unang gabi pa lamang ay nagdagsaan na ang mga tao sa pagpunta sa lamay niya. Lalo na mga matatalik niyang kaibigan, kababata, kumpare, at mga makasama sa trabaho. At higit sa lahat ay ang mga taong natulungan ni tatay sa panggagamot niya. Bakas sa mga mukha nila ang lungkot, lalo na ang kaibigan niyang si Mang Fredo at isa sa mga ninong ko na isa din sa manggagamot na nakasaksi sa lahat ng pangyayari noon. Nagkwenta din sa amin ito kung ano ang tunay na naganap ng gabing mabawian ng buhay ang aking ama. Ayon kay Mang Fredo, galing sila sa kabilang bayan kung saan sila pumunta para manggamot ng isang taong nabarang umano. Naging maayos naman umano ang panggagamot at naalis nila ang sakit na dumapo sa taong ginagamot nila noon. Agad naman silang nagpaalam at umalis dahil nais ng ama ko na makauwi kaagad ng maaga para hindi na abutin ng 10 oras ng gabi. Pero sa kalagitnaan ng paglalakad nila, ayon kay Mang Fredo noon, may 7 kalalakian ang umarang sa kanila at alam agad nilang hindi mga normal na mga tao yon. Mga aswang. Kinausap pa umano ng tatay ko ang umanong 7 lalaki pero tanging ngiti lamang ang pinugon ng mga ito. At kitang-kita ni Mang Fredo sa harapan nila mismo na nagpalit ng anyo ang mga lalaking yon sa pagiging mga aswang. Agad na umatake ang mga ito. Wala nang nagawa pa si tatay at Mang Fredo kundi lumaban na lang. Habang nakikipaglaban ay nagawa ng 3 nilalang na umatake kay Mang Fredo na mapahiwalay kay tatay. At habang abala si Mang Fredo para protektahan din ang sarili niya, doon niya lang napansin na suwag-suwag na ng isang nilalang si Tatay Jose at nakatusok na ang matulis na sungay sa dibdib ng ama ko. Nang mapansin ng 7 halimaw na ito na wala nang kakayahang lumaban si tatay at kamatayan na ang naghihintay ay nagsiatrasan ang mga ito at nagwika ng, "Albularyo,
Ngayon ay paparamdam ko sa pamilya mo ang sakit ng mawalan ng pamilya. Sabay halakak ng mga ito. At wala nang nagawa si Mang Fredo kung di patakbong palapit kay tatay. Tinulungan niya itong umangat sa lupa. Bago umano umalis sa mga nilalang na ito, ay tumingin kay Mang Fredo at nagsalta ng, "Iparating mo sa pamilya niya. Isusunod namin ang anak niya." Kasunod noon ay nagtakbuhan na paalis sa mga ito. Nagwika naman si tatay ng, "Pare, salamat naman at hindi ka nila dinamay. Alam ko ako yung punterya nila. Gabayan mo sana yung inaanak mo," sabi ni tatay. "Pare, kaya mo yan. Kayanin mo." Dahil sa hindi kaya ni Mang Fredo si tatay buhati nun, nagawa pa daw niya na magnakaw ng karetela at kabayo. Pero ibinalik naman ito kinabukasan. Sa paglalahad ng kwento ni Mang Fredo, kita ko sa mukha niya na sinisisi niya ang sarili niya dahil wala siyang nagawa para matulungan ang aking ama. Yun ang kwento ni Mang Fredo sa akin at tanging pagluha na lamang ang nagawa ko. Nang matapos ang araw ng libing ng aking ama, kinabukasan din ay nagbitiw ako sa pagiging guro at tinalikuran ko ang kursong pinangarap ko simula pa ng bata ako. Kahit na ayaw ng nanay ko ay nabuo ang pasya ko na sundan ang yapak ng aking ama na isang mabuting manggagamot. Kinausap din ako ng Lolo Crisanto kung sigurado ako sa desisyon ko na maging albularyo. Taas na ako itong sinagot ng oo pero Sir Seth. Noong mga panahon na yun ay nabuo din ang galit ko sa mga aswang at kung ano pang nilalang ng dilim. Lalong-lalo na sa mga nilalang na pumatay sa aking ama. Sa muli, lahat ng natutunan ko mula kay tatay ay pinag-aralan ko ulit. Ginabayan ako ni Lolo at Mang Fredo. Halos lahat ay tinuro nila sa akin noon. Hanggang sa matutunan ko lahat ang dapat malaman. At nang makita ng dalawa na handa na ako, may ibinigay sa akin si Lolo Crisanto na isang bato. Hindi naman ito kalakihan pero may kulay. "Apo, yan ang iniingatang yaman ng ating ninuno. Na ngayon ay ikaw na yung may tangan. Ingatan mo yan, apo ko." Tiningnan kong mabuti ang batong hawak ko na tinatawag ng lolo ko na mutya. Sa paningin ko, Sir Seth, ay normal lamang ito na bato. Hanggang sa kumagat ang dilim at makatulog na ako. Nanaginip ako noon. Napunta ako sa isang lugar na mala-paraiso ang dating. Naglalawakang kabukiran na mga bulaklak. Nagtataas ang puno na may mga ginintuang mga bunga. At sa isang puno ay meron akong naaninag na dalawang nilalang na kumakaway sa akin. Para bang pinapalapit ako. Nang matanaw ko kung sino ang kumakaway, nakita ko ang tatay Joselito ko. Nakasuot ito ng purong puti at nakangiti sa akin nun. Kahit na alam kong panaginip lamang ang nakikita ko ay napatakbo kaagad ako at agad na payakap sa aking tatay habang umiiyak. Marami akong katanungan kay tatay pero ni isa ay hindi niya ito sinagot. Tanging pagngiti lamang ang pinutugon nito sa akin nun. At doon ko lamang napansin ang isang babae na napakaganda pero nakatingin lamang ito sa akin at walang kaimo-emosyon. Nagsalita ang babae nito. "Edu, gusto ko lang sabihin sa'yo na naghihinagpis ako sa nangyari sa tatay mo. Na ginagabayan ko ng mga panahong nabubuhay siya." Tinanong ko siya kung sino siya. At nagwika ito ng, "Ako ang mutya na dating tangan ng ama mo. Na ngayon ay tangan mo na."
Gusto ko lang sabihin sa'yo na kung gagamitin mo ang kutsang yan sa paghihigante at sa hindi magandang gawain, hindi kita tutulungan. Napayuko ako sa pagkakatayo at tagwi ka ng, gusto kong magbayad ang pumaslam sa tatay ko. Edu, hayaan mo ang panahon ng magpasya sa kapalaran ng mga lapastaman. Wika ng babae. Kasabay noon ay ang pagising ko na umiiyak at nagsisisigaw habang hawak ang mutya. Dahil hindi ko man lang nagawang magpaalam sa aking ama. Kahit na sa panaginip lang. Nang magising ang mga kapatid ko at nanay ko ay pinakalma naman nila ako. Sa pagdaan ng mga araw ay bumabalik na ako sa dating wisyo ko. Marami-rami na rin pumupunta sa bahay para magpagamot ng mga nakulam na barang na engkanto, sinopian na yanggaw at mga inaaswang. Meron ding mga nagpapahilot lang. Hanggang sa dumating na rin yung araw na kinuha na rin ng Diyos na mailikas sa lahat si Lolo Crisanto sa amin. Lumipas pa ang taon at nagkaroon ako ng asawa, si Belen. Dahil sa may mga pamilya na ang mga kapatid ko at si nanay ay kinuha ng pangalawa kong kapatid para sa kanila tumira. Ako at ang asawa ko na lang ang naiwan sa bahay na yon. Naging maayos naman ang buhay namin dahil merong maayos na trabaho sa bayan ng asawa ko. At ako naman ay nagtatanim ng kung ano-anong gulay. Kaya kahit papano ay hindi kami nagugutom. Hanggang sa magdalang tao si Belen sa unang anak namin. Dahil likas na ang kasipagan ng aking asawa ay pumapasok pa rin ito kahit alam niyang nadadalang tao na siya. Ang dahilan niya ay madali lang naman umano ng trabaho niya. Pinayagan ko naman ito dahil noong mga panahon na yon ay may mga tricycle na rin na bumabiyahe pa bayan at pauwi sa amin. Nang maglilimang buwan na ang tiyan niya ay halata na ang pagbubuntis niya. Dito na din nagsimula ang panggagambala ng mga aswang na hayok sa laman tao sa asawa ko. Isang gabi matapos kaming magkapunan ay nagkwento itong asawa ko na meron siyang napapansin na dalawang lalaki na laging nakatayo sa harapan ng pinagtatrabahuhan niya at lagi umanong nakatanaw sa kanya. Noong una, sinabihan ko lamang si Belen na baka naman may hinihintay lamang na iba at nagkakataon lamang na doon nagpapahinga. Di ba may tindahan doon sa tapat ng pinagtatrabahuhan niya? Dahil sa sinabi ko ay hindi na niya binigyang pansin pa ang mga napansin niya sa dalawang lalaking yon. Isang araw ay maaga siyang nakarating sa pinagtatrabahuhan niya. Sarado pa ito kaya ang ginawa niya. Nakiupo muna siya sa tindahan sa harapan. Nang makaupo ito doon ay nagsalita ang bantay na isang matandang babae no na, "Iha, malaki-laki na yung tiyan mo ah. Hindi ka ba nahihirapan sa biyahe sa pagparito at pagparuan? Baka makasama sa bata yan ha, yung panay biyahe mo." Ngumiti naman ang asawa ko at sumagot ng, "Medyo sumasakit na nga minsan eh. Baka sa susunod na buwan, magpasa na ako ng bakasyon ko." Sumagi sa isip niya yung dalawang lalaki kaya ang ginagawa niya. Nagtanong ulit ito ng, "Nay, kilala mo ba yung dalawang lalaki na tumatambay palagi dito tuwing hapon?" Bagyang napaisip ang matandang ito. Sumagot ito, "Hindi iha eh. Pinaalis ko minsan kasi talo ng anghit nila yung salitang baho. Nakakahiya na din kasi sa ibang nabili dito pero matitigas ang ulo. Lagi nilang sinasabi na aalis din daw sila maya-maya. Aalis naman daw pag nakita na nilang naglabasan na mga tao sa pinagtatrabahuhan mo." Sino kayang hinihintay nila, Nay? Ilang linggo ko na din kasi silang nakikita dito eh. Hindi ko din alam, iha eh. Nang makita ni Belen na pwede nang pumasok sa pinagtatrabahuan,
Agad naman ito nagpasalamat sa matanda at nagpaalam na. Kinatanghalian ay nagkayayaan silang magkakatrabaho na sa labas na kakain ng pananghalian. Pumayag naman ang asawa ko at nang makalabas na sila, napansin na naman ni Belen ang dalawang lalaki na nakatingin. Dahil siguro hindi na niya matiis ay nilakasan niya ang loob niya. Bahala na umano kung mapalya siya at tawaging tamang hidala. Pero naglakad si Belen palapit sa dalawang lalaking ito. At nang mapansin ng dalawang lalaki na palapit ang asawa ko, ay agad yumuko ang dalawa at nagsimulang maglakad paalis. Gusto pa sanang habulin ni Belen pero agad na siyang hinila ng kasamahan niya at tinanong kung saan pupunta. Sumagot naman ang asawa ko ng, "Yung dalawang lalaki kasi, ilang linggo ko nang napapansin na palaging nakatingin sa akin." Nagwika naman ang kasama niyang si Lolit. "Baka type ka lang." Napatawa naman ang isa pa nilang kasama na si Letty at ang nagsabi na, "Kadiri naman, buntis yung pinagpapantasyan nila." Nagtawanan ng dalawa. Sumagot naman ang asawa ko na magsitigil nga kayo. Halina at gutom na rin ako. Nang matapos magtanghalian at pabalik na sana sila ng trabaho, napansin niya ang matandang may-ari ng tindahan na nakatayo sa labas ng tindahan niya. At nang makita si Belen ay agad umano siyang tinawag ng matanda. Pinauna na ni Belen ang dalawang kasamahan niya sa trabaho noon. At nang makalapit si Belen sa matanda, agad naman siyang hinila nito papasok ng tindahan. Naguluhan naman si Belen sa inasal ng matanda pero sumenyas ang matanda na huwag maingay kaya hindi na rin nagsalita ang asawa ko na yon. Inabutan si Belen ng isang supot na may laman nun. At nang tingnan ni Belen ang laman ay asin ang laman ng loob ng supot. Sumagot naman ang asawa ko ng, "Para saan to?" Mahina yung boses niya dahil nakasenyas pa rin ang matanda na huwag maingay. "Iha, kailangan mo yan. Alam ko na ang pakay ng dalawang lalaki na laging nakatambay dito. Mga aswang sila." Naniniwala naman sa aswang si Belen dahil nga isa akong manggagamot. Nagsalita ulit ang matanda. "Naririnig ko, iha, na pinag-uusapan nila nung una. Napapansin ko lang na pasinghot-singhot ang mga ito." Nang makalabas at nagsalita ang isang lalaki ng, "Napakabango talaga at nakakagutom," habang nakatingin sa'yo. Napansin naman ng matanda na titig Belen ang dalawang lalaking yon. At doon napagtanto ng matandang babae na kakaiba nga yung dalawang yon. Nagpasalamat naman si Belen sa matanda. "Huwag ka po mag-alala, Nay. May protection po ako. Albularyo ang asawa ko." Doon nakita ni Belen na nakahinga ng maluwag ang matandang babae. Inalalayan ito patayo. Bago lumabas ng tindahan ay nagpasalamat muli si Belen sa binigay ng matandang yon. Hanggang dumating ang uwian. Napansin ni Belen na wala na doon ng dalawang lalaki kaya kahit papano ay nakahinga din siya ng maluwag. Nang makarating ng pilahan ng sakayan ay agad nakasakay si Belen pero dahil punuan ng tricycle, naghintay pa siya ng ilang minuto bago makaalis doon. Nang tatiking siya ng isang babae ay sabay upo sa tabi niya. Nang tingnan naman niya kung sino, kumari pala naming si Susan noon, asawa ni Mario. Napapalo naman si Belen kay Susan sa braso at nagwika ng, "Mare, nakakagulat ka naman." Natawa naman si Susan at binati ang asawa ko sa pagbubuntis habang hinihimas-himas ang tiyan nito. Maya-maya pa ay may sumakay sa likod ng driver. At nagsabi na ang driver ng lalarga na. Sa biyahe ay panay kwentuhan nila Susan at nang mapadaan sila sa medyo madilim na daan. Bigla na lang nakaamoy si Belen ng nakakasulasok na kung anong bagay nun.
Ito rin ang naging dahilan kung bakit biglang sumakit ang tiyan niya. Tinanong naman ni Susan kung ano ang nangyari. At sinabi naman ng asawa ko na nakaamoy nga siya ng babaho. Takang-taka naman si Susan dahil wala naman umano siyang naamoy na hindi maganda doon. Maya-maya pa ay pumara na rin si Susan para bumaba. At nakita naman ni Belen si Mario na nag-aabang sa kanto. Nang makababa ay madali ang kinamusta ni Mario si Belen. Sinabihan pa ang driver ng tricycle na magdahan-dahan sa pagmamaneho dahil buntis ang sakay noon. Tumango naman ito at nagpaalam na ang asawa ko kay Mario at Susan. Nang malapit na si Belen sa babaan niya ay narinig niyang pumara ang sakay sa likod at bumaba. Naagad namang pinagtaka ng driver at ni Belen. Dahil sa binabaan ng lalaki ay wala namang kabahayan kundi mapunong lugar lamang. Hindi na ito binigyang pansin pa ni Belen dahil malapit na rin siya sa babaan niya. At nang makarating na nga ng kanto ng baryo namin ay nakita pa ni Belen si Mang Fredo, na ninong ko, na nakikipagkwentuhan sa mga nagiinom sa kanto. Agad naman din nagmano ang asawa ko kay Mang Fredo. Nak, hindi ka ba susunduin ni Edu? Madilim na sa daanan mo papasok ah. Sumagot naman ang asawa ko ng, hindi po nong. Tumayo si Mang Fredo at sinabihan ang mga kakwentuhan ng, diyan na kayo at iatid ko muna itong asawa ng inaanak ko. Tumanggi na si Belen na magpatid at nagsimula ng maglakad sa lugar namin. Kahit malayo-layo ang mga kabahayan at madilim nun. Sa ulo naman ng asawa ko ang daan. Sa paglalakad niya ay nakaamoy na naman siya ng nakakasulasok na amoy. Kasabay nun ay ang pagharang sa kanya ng dalawang naglalakihang aso. Nagbabaga ang mga kulay pulang mga mata ng mga ito. Agad namang napaatras si Belen dahil alam niya umanong hindi mga normal na aso ang nasa gitna ng daanan na yon. Doon ay nilabas niya sa bulsa niya ang proteksyon na binigay ko sa kanya, na siyang naging dahilan sa pag-atras ng dalawang nilalang. Pinagmumura ni Belen ang mga ito, at doon lamang din niya naalala ang binigay sa kanyang asin ng matandang babae. Agad niya itong isinaboy kasabay ng pagsigaw niya at paghingi ng tulong noon. Pero tila walang nakakarinig sa mga sigaw niya. At nabilis din nun nakakaiwas ang dalawang naglalakihang aso. Kahit na anong hagis ang gawin niya. At nang maubos ang asin na bigay sa kanya ay akmang aatakihin na siya ng may sumigaw ng, walang hiya talaga kayong mga aswang. Kasabay ng pagtaga sa isa sa dalawang aswang na ito. Agad namang tumumba at nangisay ang aso dahilan para mapaatras pa ang isa noon. At nang lingunin ito ni Belen, nakita niya si Mang Fredo. Hindi ko man natulungan ang kaibigan ko dati, Belen. Kahit ngayon man lang ay makabawi ako. Ewan ko lang kung tatagal ang mga ito sa tansong itak. Mga demonyo yung mga yan. Mabilis na tumakbo pa atake ang natirang aso pero agaran namang nakailag si Mang Fredo. Agad niya itong nataga sa unang paa, dahilan ng pagkaputol nito. Naghihihiyaw naman sa sakit ang aswang habang patakbo palayo nun. Nang nakalayo na ang nilalang, agaran namang tinulungan ni Mang Fredo si Belen at tinanong kung may galos ba siyang natamo. Sumagot naman ang asawa ko na wala, pero medyo sumakit lamang ang tiyan nito. Nagpasalamat naman ito kay Mang Fredo. Alam ko may sumusunod sa'yo dahil naamoy ko ang sangsang na dala mo. Kaya nang tumanggi kang magpahatid, palihim kitang sinundan. Dahil dito ay tuluyan ng hinatid ni Mang Fredo si Belen hanggang sa bahay. Agad naman nang naikwento sa akin ang pangyayaring yon.
Napamura na lamang ako sa mga narinig ko at nagpasalamat kay Mang Fredo. Anak, kahit ngayon lang makatulong ako. Noong mga panahon na kailangan ng tatay mo ng tulong, hindi ko nagawa. Huwag kang mag-alala, anak. Babantayan ko kayo hanggang sa huli ng hininga ko. Lubos naman akong nagpasalamat sa ninong ko at bago ito umalis, ay sinabihan ako na lagi kong sunduin ang asawa ko sa kanto. Lalo na't gabi na ito nakakauwi. Tumango naman ako at nagpasalamat nun. Kinabukasan ay nagimpal kami ng asawa ko. Dahil nang ihatid ko sa sasakyan sa kanto si Belen, narinig namin ang balitang wala na si Mang Fredo. Natagpuang patay at wakwak ang tiyan nito. At mukhang hindi kalayuan kung saan ang bahay niya. Dahil doon ay hindi na pumasok sa trabaho ang asawa ko. Mabilis kaming naglakad patungo sa bahay ni Mang Fredo. At doon ko nakitang nag-iiyakan ng asawa at anak ng ninong ko. Nang tanungin ko kung nasaan ang katawan ni Mang Fredo, kinuha na ito para dalhin sa morgue. Nagtanong ako kung ano ang nangyari pero wala akong nakuhang sagot. Kinahaponan ay dumating ang katawan ni Mang Fredo na nasa loob na ng ataol. Hindi ito pinagbubuksan dahil hindi daw namin magugustuhan ang makikita namin nun. Nang may ayos ang ataol sa pagbuburulan, nakiusap ako sa asawa ni Mang Fredo na kung pwede ko bang silipin kahit sandali ang katawan ng ninong ko. Pumayag naman ang ninang Sir Seth. Nang binuksan ko ang ataol, kusang tumulo ang mga luha ko dahil halos hindi ko na makilala ang itsura ng ninong ko. Sa mga nakikinig ay pasensya na dahil nang makita ko ang mukha niya. Bakas sa kaliwang mukha ang mga kalmot at sa kanang bahagi naman ay wala na. Gusto kong magwala pero tanging pagluluha lamang ang nagagawa ko. At sa 7 araw na burol ng Ninong Fredo ay hindi ako umalis hanggang mailibing ito. Dahil sa nangyari kay Mang Fredo, nagkaroon ng oras na sinisisi ng asawa ko ang sarili niya sa pangyayaring yon. Dumaan ang mga araw at bumalik din sa normal si Belen. At na mag-6 na buwan na ang tiyan niya. Nagpasya na siyang magpasa ng bakasyon sa trabaho. Naging katuwang ko siya sa pagtatanim. At kalaunan ay kinahiligan niya rin niya ito. Isang umaga, naramdaman kong ginigising ako ni Belen at sinasabihan akong sumasakit ang maluwang tiyan niya. Noong una, tamang hinala pa ako dahil akala ko inaaswang na naman. Pero nang tingnan ko, normal naman pala, kaya sa klinik sa bahin ko siya dinala. At sabi ng nurse, normal na sintomas lamang umano ang pagsakit ng tiyan, lalo na't nalalapit ng kabuwanan. Sadyang naglilikot na ang sanggol sa tiyan. Natuwa naman ako dahil sabi pa ng nurse ay malisog umano ang bata sa loob ng tiyan. Matapos kami magpakonsulta sa klinik, napagpasya namin mag-asawa na dumaan ng simbahan para makapag-alay ng panalangin sa Diyos. Hindi naman ito tinutulan ng misis ko. Matapos makapagsimba ay nagpasya na kaming umuwi at sa paglalakad namin patungong sakayan. Naramdaman kong tila may nagmamasid sa amin nun. Dahilan para maging alerto ako. Maraming tao nun. Binulungan ko si Belen na kumapit lamang sa akin at merong nagmamanman sa amin. Agad naman itong ginawa ng asawa ko. Hindi naman ako nagpahalata na nagpalinga-linga ako sa paligid. Bigla naman akong nagulat nang may bumangga sa akin at nang tingnan ko ito, nakayuko ang lalaking yon. Agad itong humingi ng paumanhin doon bago ito lumagpas. Nakita kong nakangiti ito at agaran na naglakad palayo. Napansin ko naman kaagad na putol ang kaliwang kamay nito. At dun, Sir Seth, naalala ko agad ang kwento ni Mang Fredo na
Ang nakasagupa niyang aswang, bago ito nakatakas ay nataga niya. Susundan ko pa sana ito para komprontahin pero mabilis itong nawala sa paningin ko. Kinagabihan, habang kami ay nagpapahinga, narinig ko ang isang pamilyar na boses ng isang babae. Sabi nito, "Edu, mag-iingat ka. Nandyan sila." Kasabay nito ay ang pag-alinsangan ng paligid at pananakit ng tiyan ni Belen. Ramdam kong merong kung ano na nag-aabang sa labas ng pamamahay ko. Sinarado ko ng mabuti ang mga bintana nun at nilagyan ng mga bagay na pangproteksyon. Nang walang ano-ano, ay may biglang bumagsak na kung anong mabigat na bagay sa may pubungan. Agad kong sinigawan ito na alam ko kung anong nilalang siya. Sinabihan ko na kaagad si Belen na wag lalabas at haharapin ko kung ano man ang nasa labas ng bahay na yon. Bagamat hindi ito pumayag ay hinalikan ko ito sa noo. Kailangan ko silang harapin, Belen, para matapos ng panggagambala ng mga demonyong yan. Nang makalabas ako ng pintuan, Sir Seth, ay tumambad sa akin ang 3 naglalakihang kalabaw. Nagsalita ang isa sa mga ito. "Lumaki na ang ulo mo, bata, at gusto mo nang sundan ng ama mo." Dahil sa sinabi nito, ay bumalik sa alaala ko ang araw na naabutan kong wala ng buhay ang tatay ko. At sigurado akong may kinalaman o alam na mga nilalang na nasa harapan ko yon. Agaran akong nag-usal ng mga dasal at nakita kong naging mas agresibo ang 3 nilalang. Mabilis na pasugod sa akin ang mga ito pero bago mangyari yon, sa maniwala man kayo o sa hindi, nagliwanag ang mutyang tangan ko kasabay ng malakas na hangin dahilan para mapatalsik ang 3 naglalakihang kalabaw na yon. At doon na rin ako nagkaroon ng pagkakataon para umatake kaagad. Nataga ko ang isa, pero mabilis namang nakaiwas ang 2. Nag-uusal na rin ako ng palipad hangin pero sa hindi ko malaman na dahilan. Parang hindi ito ume-epekto sa mga aswang. Walang ano-ano ay narinig kong sumigaw ang asawa ko. "Edu! Sa likod mo!" Sa paglingon ko ay pasugod na sa akin ang isa na para akong babanggain noon. Dahil sa tulong ng mutya na tangan ko ay nagawa ko itong salubungin ng isang suntok. Dahilan para bumagsak ang nilalang na yon. Agad ko namang naitusok ng itak sa leeg at dahil sa ginawa ko ay lalong nagalit ang 2 natirang nilalang. At sabay na pasugod sa akin nun. Nang walang ano-ano, magkakasunod na putok ng baril ang narinig ko. At bigla na lamang din natumba ang isa sa 2 pasugod sa akin nun. Nakita kong napahinto ang natirang aswang. At doon na rin ako nagkaroon ng pagkakataon na pagtatagain ang mga yon. Naririnig ko ang boses ni Mario na sumisigaw ng, "Pare, huwag mong tigilan hanggat hindi napapatay ang mga yan." Ginawa ko naman yon dahil sa galit na nararamdaman ko. Nang makalapit si Mario, agad naman niya akong pinatigil. Kasabay noon ay natanaw kong palapit na din si Susan na kalong-kalong ang bunso nilang anak. Kasama ang ibang kababaryo namin na palapit na din sa bahay namin. Agarang sinunog ng mga kababaryo namin ang 3 aswang na wala ng buhay noon. Nagpasalamat naman ako kay Mario sa tulong pero natanong ko siya kung bakit siya naroroon sa amin at kasama pa niya ang asawa at anak niya. Natawan na lamang din ako sa sagot niya. Pupunta daw talaga sila dahil ipapahilot nila ang bunso nilang anak noon. Dahil napilayan umano ang mga ito.
At nang tanungin ko naman kung bakit kasama nila ang mga kababaryo namin, sumagot naman ang isa sa mga ito na nang narinig sila ng magkakasunod na putok na baril nun na nagmumula sa bahay namin ay napabangon sila para tunguin ang bahay namin para malaman kung ano ang nangyari. Nang natahimik ng paligid at nakasigurado na wala na kung anong mangyayari nun, nagkanya-kanya nang nagpaalam ang mga kababaryo namin na pinasalamatan ko naman ng lubos. Ganun din kay Mario na kung hindi dumating ay malamang hindi pa rin ako tapos sa pakikipagtuos sa mga nilalang na yon. Nang matapos ang panghihilot ko, nagpasya silang mag-anak na sa bahay na rin magpalipas ng gabi na kinatuwa naman ni Belen. Lumipas sa mga buwan at nakapanganak ng maayos ang asawa ko. Pinangalan ko sa aking anak, sa aking panganay na anak, ang pinagsamang pangalan ng aking ama at lolo, Jose Crisanto. At dadating din ang panahon na siya rin ang magmamana sa yaman na iniingatan ko, tulad ng pag-iinat na ginawa ng mga ninuno ko. Pero syempre, hindi ko rin siya pinipilit. Hahayaan ko lang na paniwalaan ng mga dapat niyang paniwalaan at tahakin niya ang daan na pinapangarap niya. Hanggang dito na lamang, Sir Seth. Maraming salamat kung sakaling mabuhay pa ako ng matagal, ay ikikwento ko naman ang mga tungkol sa mga kulam, barang, at higit sa lahat, ang pagtanggal ng sumpa sa pagiging aswang na isang beses ko lang nagawa sa kasintahan ng kaibigan ng apo ko na tinuring ko na rin na tunay na apo. At iyan ang kwento ng aswang para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung ano ang inyong naisip. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kayong mahimbing. Kung kaya ninyo,